bagkus tayo po hindi physically sama-sama ang ating mga spirit ay isa, ang layunin natin upang sundin ang ating Panginoon. Narito tayo upang siya pasalamatan, papurihan, dakilain, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya sa umagang ito, ihanda po natin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating buong lakas upang pasalamatan natin, papurihan natin, dakilain natin ang buhay na Diyos at mabuti at dakilang Diyos na buhay. Salamat po, Ama, makapangyarihang Panginoon. Ama naming nasa langit, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo lamang lahat ng parangal, pagdakila at pagsamba. O Diyos, sa ngalan ng aming Panginoon Hesus, naririto kami muli. Dakilang Ama, muli humihingi sa iyo ng gabay, ng biyaya, ng habag at pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Marami pong salamat. Sa umagang ito, kami po'y nagising muli upang gawin ang iyong layunin sa aming mga buhay na lagi kang pasalamatan, papurihan ka sa aming kinalalagyan, saan man kami naroon na Diyos. Kaya mo na ikaw lagi ang nasa puso't isipan namin. Pasalamatan ka namin at sundin ang iyong kalooban. Dakilain ka namin, Panginoon. Sa umagang ito, maging hayaan mo ng bawat isa, Lord, ay maging karapat-dapat sa iyong harapan sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad sa aming mga pagkukulang, kahinaan, nagagawang kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon. Pagkatais namin na maging malinis sa iyong harapan at maparangalan ka lamang namin, Panginoon, na walang dungis sa umagang ito, Panginoon. Maraming po salamat. Ama, tunay na mabuti ka, O Diyos, at lagi kang handa na magbiyaya. Biyayaan kami, Panginoon, ng iyong kapatawaran at pagpapala sa bawat isa sa amin. Kaya mo, gamitin mo ang bawat isa, hindi lamang ang inyong lingkod na si Pastor bagkus ang bawat isa, O Diyos, ay maparangalan ka pamamagitan ng mga patotoo, pamamagitan ng pasasalamat sa araw-araw ng aming mga buhay. At sa umagang ito, O Diyos, kaya mo na malayo man kami sa aming kinalalagyan sa isa't isa, ay malapit ang aming mga tinig na nagkakaisa, na nagpupuri, nagpapasalamat, dumadakila at sumasamba kayo. Kaya sa umagang ito, Lord God, sa lahat aming gagawin, ikaw lang po ang maparangalan, makapangyarihang Ama. Sa pong aming samot panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sige, natin si Brother John sa ating devotion. Wala kang nakamit ka. Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Sabi po dito sa Colossians chapter 3, verse 12 to 14, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. So sabi po sa verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. So sa panahon kasi ngayon, na very rampant yung paggamit ng social media. Ngayon, pag may kaaway ka, madali mo nang kung may galit ka sa isang tao, madali mo na siyang magantihan, magpo-post ka lang sa social media ng mga salita na masasakit, mga salita na magpapakita ng niyan, yung parang sinisiraan mo siya sa social media, yung mga kahinaan niya, ipo-post mo. So madali na lang ngayon yan. Hindi mo na kailangan na puntahan pa yung tao, harapin pa. So yung galit, yung madali na tayo ngayon na makagawa ng paraan para maipakita yung disappointment, yung hinanakit natin sa tao, yung galit natin sa kapwa natin, madali na natin magawa. Pero sabi nga dito sabi nga sa verse 13, bear with each other.
So kung meron mga nagkakasala sa atin, meron man tayong mga kapwa, meron man tayong sa mga kamag-anak, mga kakilala natin na meron tayong mga unsettled na mga grievances. Ang sabi ng salita ng Diyos nga, bear with each other, forgive one another. Magpatutugan tayo magpatawad. Hindi naman masama ang magalit. Kasi nga sabi nga ang Diyos nga nagalit, di ba? Si Jesucristo nga nagalit doon sa mga ngalakal doon sa kanyang bahay-sambahan. Ang utos nga niya, pwede kang magalit pero huwag kang magkakasala dahil sa iyong galit. Gagalit tayo sa kapwa natin pero hindi yung personal na kundi magalit tayo sa mga ginagawa niyang mali. Magalit tayo sa mga kasalanan niya, mga nagagawa niyang mali, pero hindi tayo dapat magalit sa tao. Hindi magiging yung galit natin na magiging personal na talagang yung tao mismo ang ating doon mismo sa tao tayo nagagalit. Hindi magalit tayo sa kasalanan na nagawa niya. Sabi nga, di ba, hate the sin, love the sinners. Ibig sabihin, magalit tayo sa kasalanan, pero yung mga kapwa natin na nagkakasala, mag-ano pa rin tayo sa kanila, mahalin pa rin natin sila. Sabi nga, easier said than done, mahirap talaga, lalo na pag ikaw ay nasaktan personally, may nagawang hindi maganda sa'yo, siniraan ka, or physically, sinaktan ka, emotionally, mahirap talaga bilang mga tao. Pero kasi yun ang utos ng Diyos sa atin, mahalin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. So kung mahal mo yung sarili mo, matuto kang magpatawad. Kasi nga, di ba, pag nagpatawad ka, hindi naman yung tao na nagkasala sa iyo yung pinalalaya mo, kundi ikaw mismo. Pinalalaya mo yung sarili mo sa hatred, pinalalaya mo yung sarili mo sa stress, sa depression. Kasi nagiging malinis ang konsensya mo, nagiging maluwag yung paghinga mo, nagiging maayos yung pananaw mo sa buhay. Minsan kasi mindset na natin yan na minsan di ba pag may nagalit tayo sa isang tao, damay-damay na lahat Damay-damay na lahat. Pag may nagkamali, damay na lahat ng ng mga malalapit sa kanya. Minsan merong mga ganong aspeto na sa buhay natin ng mga tao, meron tayong nagagawa na gano'n na pag may nagawang masama yung kapwa natin, pati yung mga nasa kapaligid niya, yung mga close sa kanya, minsan, ganun na rin ang tingin natin. Minsan, di ba, pag nag-uusap sila, parang nagbubulungan sila, ang iniisip natin, tayo yung pinag-uusapan nila. Kasi nga, yung galit nasa puso natin. Di pa natin siya naalis. Kaya nga, ang sabi dito sa verse 14, and over all these virtues, put on love. Kailangan nandun pa rin yung pag-ibig sa puso natin. Kasi nga, ang Diyos nga, di ba, pag bumalik sa kanya, yung mga anak niya, na mga naliligaw ng landas, yung mga natitisod na nagbabalik loob sa kanya, tinatanggap niya. Kasi mahal nga niya yung mga tao, mahal nga niya tayo. Ang hinihintay lang niya, magbalik loob tayo sa kanya. Kaya kailangan ang mindset dapat natin is kailangan mahalin natin yung kapwa natin. Pero magalit tayo pag may mga ginagawa silang masama at tulungan natin silang itama yung mga nagagawa nilang masama, yung nagagawa nilang mali. Sa panahon ngayon, di ba? Gaya nga ng sabi ko kanina, sa panahon ngayon na kung saan boom ang paggamit ng social media, lahat ng mga tao ngayon, lahat ng mga ngayon, lalo na ngayon sa panahon ng malapit na yung eleksyon. Makikita mo yung mga supporters nagtitirahan, nagsisiraan yung kandidatong ganito, sisiraan yung kandidatong ganyan. So ang doon is, di ba lagi nga sinasabi tuwing darating ang eleksyon, isang araw lang yan. So dapat wag nating personalin, maging objective lagi tayo sa pagbibigay ng opinion
sa pagbibigay ng mga kuro-kuro, maging objective tayo, hindi tayo maging subjective. Ang ibig kong sabihin, pag nagbigay ka ng opinion, hindi na i-influensyahan ng galit, hindi na i-influensyahan ng kung ano man yung tingin mo doon sa tao. Hindi tayo dapat maging subjective. Dapat lagi tayong objective sa pagbibigay ng opinion natin para hindi tayo lalo na tayong mga Kristiyano, lalo na tayong mga mananampalataya, lalo na tayong mga na kumikilala sa Diyos bilang Diyos natin na buhay. Dapat makita sa atin ang pag-iisang tunay na Kristiyano. Minsan kasi may mga Kristiyano na maririnig mo sa bunganga nila na lalo na magiging specific na ako lalo na ngayon sa panahon ng eleksyon. Minsan may mga Kristiyano na talagang may sinusuportahan na kandidato. Makikirinig mo sa bunganga nila na kung ano yung ang lumalabas yung kasiraan ng kalaban ng kandidato na hindi niya sinusuportahan. So dapat tayong mga Kristiyano hindi ganoon. Maging objective tayo sa pagbibigay ng opinion, pagbibigay ng mga suggestions natin, at higit sa lahat, maging matalino tayo sa pagtingin sa tao. Maging maging aware tayo lahagi. Hindi yung maging bandwagon tayo na kung saan yung marami nandoon tayo. Hindi tayo maging sunod-sunuran lang. Kailangan meron tayong sariling pag-iisip, maging observant, maging objective tayo sa pagtingin sa tao, kung ano man yung tingin natin na magagawa niya. Hindi tayo yung maging judgmental, ika nga. Kasi kadalasan lalo na sa panahon ngayon, maraming naging judgmental na lumalabas yung pagiging judgmental ng mga tao pagdating doon sa mga kandidato na hindi nila sinusuportahan. So balik tayo doon sa ating topic na dapat sa puso natin maging malinis lagi. Lagi nating alisin yung galit. Pag nag-ano tayo, alis natin yung galit pag nagsasalita tayo. Kasi di ba sabi niya, huwag ka nga daw magsasalita, huwag ka nga daw sasagot sa isang pag-uusap kung may galit ka. Kasi pag nagsalita ka na may galit ka sa puso mo, hindi mo makontrol yung sinasabi mo. At minsan ang sinasabi mo ay nakakasakit na ng kapwa, nagiging personal na. Hindi na siya nagiging doon sa kung ano talaga yung pinag-uusapan, kundi nagiging personal na yung galit natin sa yung sinasabi natin laban sa kapwa natin. So ulitin ko lang yung binasa natin kanina, therefore as God's chosen people nga daw tayo, holy and dearly loved. Kailangan nga daw magkaroon tayo ng compassion, mayroon tayong kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive. Magpatawad nga daw tayo dahil pinatawad tayo ng ating Panginoon. At higit sa lahat, kailangan nga daw iput atin ang love sa buhay natin. Kasi yung love, yun yung nagbabind sa ating lahat through perfect unity. So yun lang ho, sana maging yung puso natin, linisin natin. Magalit nga daw tayo sa kasalanan, pero mahalin natin yung mga nagkakasala. At tulungan natin sila na makabalik sa fold ng Panginoon, makabalik sa pagkalinga ng Diyos. Hindi natin sila i-condemn, hindi natin sila lalayuan, hindi natin sila pandidirihan. Hindi natin sila i-criticize. Dapat pag nag-criticize tayo, dapat constructive na sa pagsasalita natin, sa pagbibigay natin ng opinion natin, ma-build up natin sila. Yung pananampalataya nila, ma-build up natin na maging matatag, maging lalo silang lumapit sa Panginoon, hindi sila lalayo. Sabi nga, di ba, ang church ay hindi nga daw puntahan ng mga walang karamdaman, kundi yan ay hospital ng may mga sakit na spiritual na kailangan gamutin at kailangan nating tulong-tulong tayo sa pag-akay sa kanila. So, yun lang po, Pastor. Maraming salamat. Magandang umaga po.
Yan, salamat Brother June sa napakagandang devotion ngayong umaga. So, ayun, invite ulit natin si EJ. So, tayo pa sama-sama ng sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Okay po ba yung sounds? Okay naman po. Nagpapakumbaba, nagsusunod, pag-inapan mo. Nawang mamasdan, matalim ka sa minsan. Dinudulog sa nagpapakumbaba, nagsusunod, pag-inapan mo. Walang hanggang binubulong sa'yo mo. Nagpapakumbaba, nagsusunod mo. Pag-inapatin mo. Hawas na magpapalitan sa ang buhay ko'y naging walang hanggang mga Diyos, may nagkailangan. Ang buhay maging walang hanggang EJ, pwede pa-record? ang
Amen. Ayun, salamat po sa Panginoon sa umagang ito. So, great privilege po na kahit po tayo ay online, sama-sama pa rin po tayong nakapagpuri sa Panginoon. So, sabi nga, ang salita ng Diyos ay hindi mahadlangan. So, kahit po sa buhay po ni Apostle Paul, so alam po natin na kahit po may persecution ng panahon niya, siya po ay pinakulong, pero in spite of that, through letter ay patuloy na ipangangaral ang salita ng Panginoon. Kaya yun po, sa atin po ngayon ay alam po natin na kahit online, so actually ito ay isang paraan ng Panginoon dahil ang mga Pilipino po, tulad ng nabanggit ni Brother John kanina sa kanyang devotion, ay tayo po ay pinakamadami sa gumagamit ng mga social media. So ito po ay isang paraan para sumamba sa Panginoon, at hindi lang yon, in relation din sa sharing the gospel. So alam po natin na ang isang calling ng Panginoon sa mga Pilipino ay mag-spread ng gospel. So kasama na po dyan yung mga OFW at yung mga kahit saan po tayo magpunta sa buong mundo, may Pilipino, at as bilang peace sa nation, so napakalaki influensya po natin sa pagbabahagi ng salvation para sa maraming tao. Kaya ngayong umaga po, so nais ko lang pong pagpatuloy po yung ating text. So sama-sama ulit tayong magbukas ng ating mga Bible sa Isaiah 46 verse 10. So kaya po tayo nasa Google Meet, ang isang purpose din po nito, mamaya po ay mag-take note po tayo. So magkakaroon po tayo ng discussion. So magsimula muna po tayo sa ating text dito sa Isaiah 46 verse 10. Kung nakita niyo na po, ay babasahin ko sa mabuting balita. Ito po ang sinasabi, Isaiah 46 verse 10. Sa simula pa itinakda ko na at aking ihahayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat kong gusto kong gawin. So ang Panginoon po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito, sa amin pong sama-samang pag-aaral, even sa amin pong panambahan, ang kabuuan ng Body of Christ na yung iba po face-to-face, ang iba online. Lord, ano man pong platform, naniniwala kami, Panginoon, 2-3 nagkakatipon, nandoon ang iyong presensya at hindi po malilimitahan ang iyong gawain kahit po ang social media, ang mga technology, isang paraan ito na gagamitin mo para sa mga gawain mo, Panginoon, lalo na po sa aming pong mga pagsamba sa araw na ito. Salamat din po sa bawat isa at yung pa po namin mga kapatid, dalangin po namin na makahabol sila. Paalala niyo po sa kanila ang gawain ito ay patuloy na mahalaga na kami po ay sama-sama. Huwag po namin kalimutan ang pagdalo sa mga gawain kahit po ito ay online at face-to-face. Salamat po sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ito, even sa aming pong discussion, sa aming pong fellowship, mga testimony, thanksgiving, and even, Lord, sa mga prayer and sa fellowship po namin bilang magkakapatid sa Panginoon. Maging source po ng encouragement ang bawat sa tigit sa lahat. Ang iyong presence ay patuloy na magbigay sa amin ng encouragement na ikaw ang Diyos na patuloy na kasama po namin sa lahat ng bagay. Kaya Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, nadakila ka namin, at inintrust po namin sa iyo ang gawain ito, sapagkat hiniling po namin ito sa matamis makapangalang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Tayo natin magsabi ng Amen. So yun po, magandang umaga po sa ating lahat. So yun po, nais ko lang pong pagpatuloy yung topic po last week regarding po sa lalong-lalo na po what God's plan in 2022. So alam po natin na
bilang church ay may calling ang Panginoon sa atin. Di ba alam natin na we are the salt and the light of this world. So ano po ba yung plano ng Panginoon? So kaya nga di ba sinasabi natin na sa ating pagpaplano bilang iglesia ay kailangan kasama natin ng Panginoon. So ganun din po tayo as an individual, di ba minsan sabi may mga plano tayo, kaya lang minsan ay naiisang tabi natin ang Panginoon. Kaya maganda, nabasa ko rin doon sa pinopost ni Pastor Greg. So maganda magplano na kasama ang Diyos. Na minsan po, lalo na nung naging maluwag na, minsan marami tayong plano, di ba? Yung iba magbakasyon, bumalik sa trabaho. So yung mga iba't ibang nais nilang gawin, may pagpatuloy. Pero ang tanong ay, ano ba talaga yung plano ng Panginoon sa buhay po natin kasama yung ating church? So, yun, what God's plan in 2022. So, kaya po, tayo po as church din, sinasabi po natin na may mga bagay na dapat talaga tayong matutunan. So ano ba? So yung bakit po pinahintulot ng Panginoon na itong pagpasok ng January. So napakadasta naman ng cases, sabi ng DOH, in every 2 days. So parang biglang lumulobo. So we are blessed din po kasi tayo dito sa Pilipinas ay hindi ganong kalamig. So hindi katulad sa ibang bansa, tulad sa Europe or sa mga sabihin nating mayayamang country. So pagdating po sa pagsunod sa protocol, medyo hirap po sila kasi lalo na po yung pagsusuot ng mask sa kanila po ay napakalaking big issue dahil sila ay mayayamang dignified na tao. So parang pag pinagsuot mo sila ng mask ay very sa kanila yon, bakit kailangan nila magsuot. At siyempre dahil malamig din, nasa loob sila ng tahanan. So we are blessed dito sa Pilipinas kasi marami tayong mga bintana. So yung air circulation, napaka-importante rin yan po na talagang dapat ay nakakalabas yung hangin. So sa mga malalamig na lugar, sila ay nasa loob ng mga bahay nila. So dahil malamig, at the same time, sarado yung hangin, paikot-ikot lang sa loob. So minsan isa rin itong source ng kung bakit dumami yung mga cases sa kanila. Kaya yun po yung isang bagay na makita natin na maraming tayong dapat ipagpasalamat dito sa Pilipinas, bagamat tumataas din yung cases, pero alam natin na maraming pagpapala pa rin tayong mapapasalamat sa ating Panginoon. So may mga tao na sa kabila ng pandemic, so ito ay naging privilege and opportunity sa kanila para sa mabubuting bagay. Kaya nga po itong 2022 as a church, ano ba yung expectation natin? So be expectant. So dapat nating makita ano ba yung mga gagawin, ano yung mga plano ng Panginoon. Dito po sa ating binasa, sa simula pa ay tinakda ko na at ihahayag ko kung ano ang magaganap. So ang Panginoon po ay alam niya ang nakaraan, alam niya ang ngayon, at ang future. At siyempre alam natin na even sa book of Jeremiah, sinabi ng Panginoon na alam ko ang magandang plano ko para sa inyo. In spite nung mga bad situation na kanilang kinakaharap. So katulad din po ng mga nagsasabi na malapit na ang end times dahil sa mga sitwasyong ito, kung malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, ano ba yung response natin at ano yung calling natin, ano yung purpose natin, bakit kaya tayo ay buhay pa o bakit tayo ay ngayong siglong ito pinanganak. So ano yung purpose? So sinasabi rito na ano man yung nangyayari sa buong mundo,
sa Pilipinas, maging sa ating mga personal na buhay. So, alam ito ng Panginoon at alam niya yung pinakamabuti at higit sa lahat, magaganap kung ano yung plano niya. So, kasi alam naman natin na kahit yung mga hari, ang mga bansa ay nasa kontrol yan ng Panginoon. Kaya yun po, yung ating pong respond ay tayo ba'y nagre-respond in fear? Nagre-respond pa tayo dun sa mga katulad ng mga nababasa natin sa social media o ang tinitingnan natin ay ano ba yung nais ma-accomplish ng Panginoon. Kaya ngayon po yung isa rin po sa discussion natin mamaya. So ano ba yung tinuturo ng Panginoon sa atin? Ano ba yung calling ng Panginoon sa atin sa panahong ito? So ano ba yung mga natutunan natin? Sinasabi natin na as a church, tayo yung magbibigay ng pag-asa sa mga taong nawawala ng mga pag-asa, nagbibigay ng liwanag doon sa mga nagugulumihanan, lalo na po doon sa nakakaranas ng mental health. So si Doc Rene, nung midweek lang din ay nabanggit niya. So may mga pasyente talaga siyang dumaranas ng mental health. So dahil sa pagtaas uli ng mga cases, so may mga taong punong-puno ng fear, di ba? As a church, so how we spread the good news of our Lord Jesus Christ na yung sabi ng Panginoon, fear not, dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon. Kaya yun po, so yung tanong uli natin na ano ba yung calling natin sa panahong ito, ano ba yung role natin, at the same time, ano ba yung purpose, layunin ng Panginoon, lalo na po itong Kairos time, itong time na ito, so ano ba yung mga galaw. So alam po natin na sabi ng Bible, so yung mga sign of the end ay hinahayag ng Panginoon at sa pamamagitan din ng kanyang salita. So alam po, hindi na po tayo nasusurprise. So alam naman natin, lalong-lalo na yung pagdating ng napakalinaw naman na sinasabi, lalong-lalo na sa Book of Daniel, sa Book of Revelation, yung darating na Great Tribulation. So yan po ay hindi nalingid sa atin at inihayag na ng Panginoon yung mga plano, yung mga mangyayari in the future na magaganap. So kaya tayo po ay may discerning spirit. Kaya hindi tayo katulad ng mga nasa mundo na nagkakaroon ng takot sapagkat tayo ay nagkakaroon ng great expectation na alam po natin na isang maliwanag na calling tulad po ng team natin last year na ang gospel ay may preach sa buong mundo. Tulad ng nabanggit ko po kanina, so kahit saan ka pong bansa magpunta ay may Pilipino. At yung pong calling ng Pilipinas ay mag-spread din ng gospel, di ba? Kasama dyan yung mga churches, mga missionary, at tayo po as a Christian nation, so isa po yung malinaw na calling ng Panginoon na ma-spread yung gospel. So, di ba, nung nauso po yung cellphone, yung the Philippines is number 1 text capital in the world. At ngayon naman po, nauso ang social media. So, yun po yung makita natin na dati hindi tayo sanay sa mga online platform. So, pero ito po yung isang tools na ginagamit ng Panginoon para ang mga Kristiyano ay makapag-spread ng good news. Sapagkat yan po yung malinaw na plano ng Panginoon na maihahayag ang kanyang salita hanggang sa dulo ng daigdig. So minsan makita natin bakit kaya tayo naka-online, di ba? At bakit hinahayaan ng Panginoon na masanay tayo sa technology sapagkat ito isang pang makikita natin, makita lagi natin yung opportunity. At makita lagi natin yung ano ba yung pag may nagsarado na pintuan, sabi nga ang Panginoon ay merong mga panibagong binubuksang opportunity. Kaya yung po as a church talagang nakakapag-adjust tayo, nakakapag maraming
ibang bagay na pwedeng gawin, di ba? So tulad na banggit ko kanina, sa panahon po ni Paul, pinakulong siya, so hindi siya nakapag-preach, pero doon po yung ginamit niya yung pen, so sa pamamagitan ng mga sulat. So tayo po hindi na kailangan sumulat pa, magpadala ng mga liham. So yung ating social media ay isang very effective tools na ginagamit ng Panginoon para makapag-share ng gospel. Kaya yan po, isa sa makita nating goal ay as a church, as a individual, itong binibigay sa atin na opportunity, paano natin maximize ang social media. So, paano natin sa ating mga GC, sa ating mga Facebook, di ba, napakarami po ngayon nagpe-Facebook Live, nagti-TikTok, at the same time, nagbablog. So, yung mga simple, yung meron tayong mga 5 minutes devotion na lahat yan ay mga online service katulad ng kay Pastor Janet, di ba? So makita natin, ito yung, ang makita natin ay ano ba yung mga binibigyang halaga, ano ba yung mga bagay na mahalaga sa ngayon na pwede nating gamitin. So yan po yung isang instrumento ng Panginoon ng social media ay magamit, at tayo bilang mga Pilipino, hindi lang sa mga TikTok, hindi lang, di ba, yung nabanggit din ni Brother John kanina, sa panahong ito po ay maraming naglalahad ng kanilang saloobin sa social media, yung sa halip na spread ng mga fake news, sabihin natin yung kung ano lang, di ba? Ito na yung opportunity natin as a church na magkaroon talaga tayo ng time para prepare yung magagaling mag-prepare ng message. So lalong-lalo na yung mga, di ba, nasa IT. So napakaganda ng mga presentation para may present ang gospel para sa maraming tao. At siyempre, makapagbigay encouragement sa mga mahal sa buhay, yung mga GC, yung mga iba't ibang ginagawa ngayon, 'di ba? Yung sinasabi natin sa kahit sa YouTube. So yung mga bagay na 'yan, kung makikita natin ay isa yung instrumento ng Panginoon na yung dati tayo ay face to face, very limited. Pero ngayon, we can touch the world through social media. So yun po yung makita natin na talagang isang binubuksan na pathway ng Panginoon. Kaya ito na ginagawa natin kahit sa social media, tayo ay nakakapag-sharing, tayo ay lumalago sa kanyang salita. Kaya yun po, sinasabi ron na inihayag ng Panginoon kung ano yung mga mangyayari. At the same time, ay sabi rito, sinasabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin kong ang lahat ng gusto kong gawin. So yun po, ulitin natin yung question na ano po ba yung nais ng Panginoon na i-accomplish sa panahong ito. So yung, ano po ba yung mga nakikita natin na, Lord, ano po ba yung mensahe mo sa amin as an individual, sa church, ano talaga yung nais nyo pong ipagawa. Kasi di ba, bakit minsan ay sinususpend ng Panginoon yung mga daily activities natin, na minsan bakit kailangan nating manatili lang sa bahay at hindi tayo makalabas. So minsan kasi sabi nga, pag masyado tayong busy, so nakakalimutan na natin ang Panginoon. So minsan itong mga bagay na ito ay binibigyan tayo ng ample time, maraming time, di ba? Sabi nga, time is gold, na parang pagdating sa gawain ng Panginoon sa ministry ay wala tayong oras. Pero itong panahong ito, so minsan kailangang patigilin ng Panginoon yung mga daily activities ng mga tao upang tayo ay magkaroon ng panahon para sa Kanya. At siyempre, ang dapat natin yung sinasabi natin sa
ating part ng discussion, ano ba yung talagang gustong sabihin ng Panginoon? Ano ba talaga yung tinuturo? So pwede bang talagang tayo ay maupo? So pinapatigil lang ng Panginoon minsan yung mga trabaho, yung mga daily routine natin para maupo naman tayo at makinig at makita natin kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon. Kasi sabi nga, kung ano yung balak niya, anong purpose niya, magaganap yon. So, walang makakahadlang. So, at sa buhay din natin, ang dapat nating makita is, Lord, hayaan niyo po yung purpose mo, yung plan mo. So, lahat tayo ay may kanya-kanyang plano, may kanya-kanyang gusto sa buhay, pero ano ba talaga yung nais na Panginoon para sa buhay natin. At siyempre, sa church din natin, di ba, meron na tayong mga daily routine, daily activities, meron tayong every year, meron na tayong sinaset na plans and program, pero ito pa talaga yung pinagagawa ng Panginoon sa atin, di ba? Kaya minsan, dinidisturb lahat ng Panginoon yung mga personal natin, even yung mga ating religiously ginagawa para ang makita natin, ito pala yung gustong ipagawa at nais ng Panginoon na gawin natin. So as a church, kaya sinasabi po natin, simula pa nung pumasok itong pandemic na ito, last 2 years, at lalo na itong taong ito, ano po ba yung sinasabi talaga ng Panginoon na yung purpose niya, yung plano niya ay magaganap at walang makakadang. Sabi doon, sinasabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng bala ko. So, tanda natin, hindi po ang diablo ang may control ng sitwasyon, ang Panginoon po. So, pinaintulot niya yan para ma-prevail ang purpose ng Panginoon. So, yung sinasabi rin natin na ang isang calling talaga ng Panginoon sa buong mundo ngayon ay to repent, di ba? So, yung shakening, sabi nga, liligligin ng Panginoon ang lahat, ang buong mundo. So, ang mga institusyon, di ba? So, makita natin yung mga business, yung mga matatalinong tao, yung mga mayayaman. So, lahat yan, yayanigin ng Panginoon. At mangyayari yung kanyang plano, yung kanyang balakin. So, kaya po yung isang message talaga ng Panginoon ay ang calling niya sa buong mundo is to repent and to have faith in God. Na lahat ng labi, lahat ng tuhod ay magsasabi na si Jesus ay Diyos at higit sa lahat, nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay makarinig at makaalam ng kaligtasan. So yun. So sabi nga, di ba, sa last year, 2 years na natin napapag-aralan na ang ating Panginoon ay very pasyente, very patient, di ba? Nagbibigay siya ng napakahabang panahon para marami pang tao ang makarinig, marami pang tao makapagsisi, at makakilala sa ating Panginoon. Kasi kung babalik na siya ngayon, di ba? Alam natin kung marami pa ang hindi nakakakilala sa Panginoon. So, napakalinaw naman ng Bible na dalawa lang ang pupuntahan ng tao, isang langit at isang impyerno. So, kung napakaraming fake news, napakarami ding mga false religion, at yung mga tao ay maraming belief na pinapaniwalaan na hindi naman talaga sinasabi ng Bible. So, ito ay mga personal lang nilang paniniwala. Kaya sinasabi ni Jesus na ako ang daan, ako ang katotohanan, walang makakapunta sa Ama. At alam natin na maraming religion sa buong mundo na hindi naman religion talaga nagliligtas, at malinaw na sinasabi na si Jesus yung tagapagligtas. So, ang Panginoon ang nagbibigay pa ng opportunity sa panahong ito na talagang maraming tao ang makapagsisi, maraming tao ang makakilala, at nandyan yung Biblia na nagpapatotoo na si Jesus ay Diyos at siya lang ang tagapagligtas. Yun po yung isa sa mga makita nating purpose na marami pang tao ang mag-repent, diba? So, sa nangyayaring ito ng bakit tumataas yung surge. So, ang isang ano talaga niya ng Panginoon ay marami ang magsisi, maraming lumapit, at marami ang manumbalik sa Panginoon. Kaya yun po, as a church, paano natin nakikita yung calling, na ano yung nakita natin purpose, lalong-lalo na po, ano po ba yung
ating Bible discovery. So sinasabi natin ano ba yung mga tinuturo, ano ba yung natutunan natin, at ano ba yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. So yung po yung patuloy nating i-discuss mamaya, di ba, na ano po yung mga nade-develop sa atin, di ba? Unang-una diyan talagang nade-develop is yung pananampalataya. So tayo po ba talaga ay nagiging courageous, di ba? Sabi na po, be strong and be courageous. So, diba, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. So, yung ating po bang pananampalataya ay patuloy na na-stretch, yung ating pong pagtitiwala sa Panginoon, yung ating devotion, yung ating Bible reading, at siyempre, yung ating paglago sa Panginoon sa panahong ito ay lalo bang na-stretch. At siyempre dyan, kasama rin yung dalawa, yung sa Great Commandment, love God with all our heart. So talaga bang nade-develop yung ating tunay na pagmamahal sa Panginoon. Pangalawa, yung ating pagmamahal sa ating kapwa. So tayo po bilang mga Pilipino ay isa pong kultura po natin yung kapwa ko, mahal ko, di ba? So yung meron tayong pakialam. So sa church, di ba, sinasabi natin yung ating evangelism na yung hindi lang ang gospel ay preaching, kasama dito yung demonstration. So napakahalaga na pinapadama natin yung pag-ibig ni Kristo. So kaya nga po yung ating ginagawang paraan, di ba? So katulad ng pagtulong, pagbibigay, kasi napakalinaw naman po sa Bible, di ba? Nung ako'y nagugutom, ako ay walang damit, ako ay nabilanggo, at siyempre yung mga nangangailangan ng justice. So kaya nga tayo ay talagang as a church, hindi talaga tayo nakakulong sa loob na four corner of the church, kundi we are involved in our community. So yung social engagement, so talagang nakikisalamuha, at yun, makikita ng sanlibutan na as a church, tayo ay loving, tayo ay caring, tayo ay may malasakit, tayo ay may pakialam. At yun, yung sinasabi natin at nararamdaman. So as a church, nararamdaman pa tayo sa community. So kaya minsan, kahit anong preaching natin, sharing ng gospel, pero kung di naman nararamdaman, kung ang tingin nila sa atin ay uncaring, at ang nasa isip nila ay nagbibigay lang naman yung mga yan kasi gusto nila tayo ma-born again. So hindi lang nararamdaman yung unconditional love at yung tunay na yung pagmamahal ni Kristo, na ginagawa natin yung mga bagay na yon dahil sa pagmamahal ng Panginoon. At siyempre ang pinaka-importante doon ay ang calling lang natin ay may preach ang gospel at ang Panginoon ang magliligtas. So kasama rin yung sama-sama nating panalangin. So yun po, hindi ko na po papakahabain. So inilagay ko lang po sa 30 minutes yung ating simple message. Hopefully po, so sa ating discussion mamaya after nito, so kasama na rin po yung testimony, thanksgiving. So ano po ba yung plano ng Panginoon itong 2022 sa atin as individual, as a church, at siyempre po ano po ba yung tinuturo in almost 2 years, pwede nating i-review nung simula pa lang pumasok yung pandemya. So ano ba talaga yung tinuturo sa atin ng Panginoon, at ano yung role natin as a church, ano po ba yung nais i-accomplish, ano ba yung plano ng Panginoon. So yung ulitin natin, Isaiah 46 verse 10, simula pa inakta ko na at aking ihayag kung ano ang magaganap. So ano po ba yung nais ng Panginoon na maganap, at sinasabi kong tiyak na maganap ang lahat ng bala ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. So sa panahong ito, ano ba yung nakikita natin gustong gawin talaga ng Panginoon sa ating bansa, sa ating iglesia, at sa ating pamilya din, sa ating mga plano? Kasama po ba dyan ang Panginoon, or
tayo pinagpaplano ng sarili lang natin at kung ano lang yung gusto natin na hindi naman pala ito talaga yung nais na plano ng Panginoon. Sige po, tayo po muna ay sandaling manalangin sa oras na ito at kaya natin na mag-sit in. Yung salita ng Diyos ay magrema sa ating mga puso, magrema sa ating mga isipan, at higit sa lahat, makita natin kung ano yung mensahe, ano ba yung nais na dalhin ng Panginoon sa buong sailing ko to. So let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat din po, Panginoon, na meron kang magandang plano in year 2022. Lord, ikaw po may hawak ng future. Ikaw po ang may control ng lahat ng bagay. At alam niyo po yung pinaka the best, Panginoon, at mangyayari kung ano yung plano mo, nais mo, Panginoon. Walang makakahadlang ng mga bansa, walang makakahadlang ng mga tao. At kami rin po bilang individual, bilang church, Lord, ano ba yung nais nyo accomplish sa amin sa kabuuan ng body of Christ? Lord, lalong-lalo na po sa plano mo, Panginoon, na ang gospel ay may preach to all creation. At hayaan nyo po, as a church, kung bakit kami nag-exist ay to evangelize and to disciple the nation. Salamat po sa oras na ito, sa bawat isa na nakasama namin sa aming pong sharing din, sa aming discussion, at sa aming pong mga Thanksgiving testimony. Patuloy ka pa rin magpapakahayag ang ito po'y bahagi ng aming pong gawain. Salamat po. Seloy niyo po ang iyong mga salita sa aming mga puso at salamat po na meron po kaming natututunan, lalo na po itong pagpasok pa lang ng 2022, yung mga nagdaang taon, ikaw ay Diyos ng nakaraan, ng ngayon, at higit sa lahat, ikaw ang Diyos ng bukas. Salamat po sa iyong mga salita na aming pong pinagsasaluhan ngayong umaga po. Ito, salamat po. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po. So, magandang umaga po sa ating lahat. So, tayo po itadako na. So, yung ating pong 30 minutes ay sige po, invite mo na po natin si Brother Romel. So, sa ating operatory prayer. So, yun po, tulad ng nabanggit po natin. So, meron pong GCash number yung ating treasurer. So, tanungin na lang natin siya yung ating faithfulness sa giving. So, yung mga napag-usapan po natin tithes